Nagpulasan ang mga habal-habal driver sa tabi ng kalsada nang magpaulan ng bala ang dalawang sakay ng motorsiklo sa Cotabato City. Ang target pala nila, ang ikalawang puting SUV na makikita sa CCTV video. Sa isa pang video, makikita ang pagsaklolo naman ng ilang saksi sa binaril na driver na isang engineer at guro sa kolehiyo. Nadala pa siya sa ospital pero binawian ng buhay kalaunan. May pabuya ang sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga gunman at patuloy ang investigasyon. 5 tama ng improvised na pana ang tinamo ng isang aso sa Musia, Negros Occidental. Ayon sa may-ari ng aso, nanghihina ang kanilang alagang si TikTok nang matagpuan noong Lunes. May alambre ring nakatali sa leeg ng aso. Isang residente ang naawa at nag-post ng sitwasyon nito sa social media, kaya nakaabot sa Animal Welfare Group na tumulong para maipagamot ito. Nagbayanihan din online ng animal rights advocates para makaipon ng pampaopera sa aso. Ayon sa mga pulis, posibleng napagtripa ng aso. Nag-alok na ng pabuyang aabot sa 235,000 pesos ang LGU at iba pang grupo para sa makapagtuturo sa kung sino ang nanakit sa aso. Mother o kulelat? Napasabak sa Chinese garter at ilan pang laro ng lahi ang ilang tita sa Binangonan, Rizal. Ating saksihan. Ayan na ang mother. Ay, dead. Hindi na talon. May kakasa pa ba? Bigo man ang ilang nagtangka na puno ng cheer at tawanan ang pagcha-Chinese garter ng mga tita. But wait, susubok pa. Kabog! She mothered. O itong isa, may patumbling pa. Kamusta kaya ang mga kasukasuan? Aba, hindi pa paawat ang mga tita. Sumabak pa nga sa limbo rock, 10, 20 at jump rope. Ang mga game na tita, mga magulang ng ilang estudyante sa Binangonan Elementary School. Itinuturo noon ni Teacher Eileen Doblada Santo Domingo sa kanyang PE class ang mga laro ng lahi o yung mga kinalakihan at nagpapawi sa mga batang Pinoy. Inimbitahan niyang sumali ang mga magulang para masigurong ligtas sa mga bata. Saktong pang-bonding na rin, di ba? Kasama ang mga anak nila. Napa-throwback naman ng mga kapuso online nang tanungin namin sila, anong memories meron kayo sa paglalaro ng Chinese garter? Ang isang netizen na subukang tumambling at maglaro sa hindi pantay na kalsada. May isang nasubsub pa dahil sa laro. At ang isang netizen kumandirit ng mataas kaya nadulas ang isa niyang paa. Ang isa naman lagi raw kulelat noon at ayaw gawing kakampi sa laro. Habang ang isa pa nasubok maging mother o yung itinuturing na best player sa isang team pero hindi na raw makalundag ngayon. Kwento ng isa pang netizen, lagi siyang napupunitan noon ng shorts. Kaya buti na lang mananahi ang kanyang lola at mama. Ang mga estudyante ni Teacher Eileen naglalaro rin ng sack race at tumbang preso. Sa pagkatuto ng mga laro, natututunan din ng mga bata ang kulturang Pinoy. Malaking tulong din daw ito na mabawasan ang paggamit nila ng gadget. Napapalakas din ang kanilang katawan kasabay ng pagkatuto ng disiplina at pakikisalamuha sa iba. Ito na rin ang pa-homework ni Teacher Eileen. Kaya teacher, you mothered. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Bago sa saksi, pinaghahanda na ni Senate President Chis Escudero ang mga opisina ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa direktiba ni Escudero, inatasan ng Senate Secretary bilang Clerk of Court alinsunod sa Rules of Procedure on Impeachment Trial. Inatasan din ang Senate Legal Counsel na tumayo bilang Deputy Clerk kung saan mandato nito na mag-draft at maghanda ng mga legal na dokumento gaya ng subpoena.
Trabaho naman ng Senate Sergeant-at-Arms na maghain ng summons, subpoenas at iba pang legal processes sa utos ng presiding officer o ng clerk of court. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.